So yun guys, so magandang buhay po Pilipinas, no? Magandang buhay po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga kasyawin. So for today's video mga kasyawin ay atin pong pag-usapan, no? Itong BSKE at pakinggan po natin ang sinasabi po ni Senator Pimentel mga kasyawin. Kung ano po ang kanyang masasabi tungkol po dito sa BSKE mga kasyawin. Dahil hanggang ngayon po ay hindi pa po napirmahan po nating Pangulo. So bago natin pag-usapan yan mga kasyawin at bago natin pakinggan itong boses, no, ang sinasabi ni Pimentel mga kasyawing, I don't forget to like, share, comment down below mga kasyawing para mabasa at makita po natin ang inyong mga komento, no, tungkol po dito sa ating pinag-usapan at dito po tungkol po sa ating narinig kay Senator Pimentel mga kasyawing. And don't forget to subscribe. So yun na nga mga kasyawing, no, ay pakinggan po natin, no? Sabay-sabay mo natin pakinggan ang sinasabi po ni Senator Pimentel mga kasyawing. So narito po, panoorin, pakinggan po natin. Other issue, pabor ka ba doon sa panawagan ni election lawyer Romulo Macalintal na i-veto daw sana ni Presidente yung pinasa ninyo na proposed bill para doon sa postponement ng barangay at SK election, and at the same time yung nga nagtatakda ng mas mataas ay mas mahabang term ng barangay at SK election? Kasi daw meron nang nangyari noong 2023 yung case of Macalintal versus Comelec. Oo, kasi may ang bago kasing idea rito, if you fix sa 4 years ang term of office ng barangay officials at umpisahan na doon sa mga nahalal noong 2023, so plus 4, 2027. So necessarily since 2027, necessarily yung election sa December 2025, dapat ma-move na yun sa 2027 para maging 4 years nga. Basta ang main idea, ipapako na natin sa 4 years ang term ng barangay officials. Tanong, kailan natin umpisahan yun? Umpisahan natin dun sa mga nahalal ng 2023. Kasi abnormally short yung kanilang term 2 years lang So gawin ng 4. So, nasa sa presidente na yun kasi the power to veto is with the president. So nasa sa kanya ngayon yun. But sa mata ko, hindi naman ako nag-object dun sa bill na ito. Sa tingin ko justifiable. Ito naman yung isang example na isang example ito ng mga tignan mo. Consciously, at the time na pinasa namin, number one, hindi kami consciously nagpasa ng unconstitutional law. Sa tingin namin, constitutional. Pwede kaming magkamali, no, sa pagdating sa Supreme Court. At saka hindi rin kami nagpapasa ng batas na dinadasal namin na ibito ng presidente. Diba? What's the point? Diba? Nagpasa ka ng batas na sana ibito. So, let it be the decision of the president. Ang ano ko lang, nag-attend lang ako nung last redact nandun ako At alam ko ang gusto ng presidente ituloy itong barangay. So whose will prevail? Sino ba ang may last touch in lawmaking? You need a law, you need a new law to postpone or reset the December 2025 barangay elections. And who was the last touch in the making of a law? So yun na nga mga kasyawing, no, ay narinig po natin ang sinasabi po ni Senator Pimentel, no, na kung saan ay sabi niya ay kailan daw natin umpisahan yung fixed term sitting, no, dapat daw umpisahan na ngayon, no, sa yung mga nanalo nung 2023 at yung mga incumbent, no, dapat umpisahan na, no, dapat i-start na yung fixed term sitting na 4 years at gawin ng 4 years yung BSKE at sa 2027 na, no, ang election, no. Pero yung gusto po ng ating Pangulo mga kasyawing ay matuloy daw yung election sa December. Pero wala pang katotohanan yan mga kasyawing, no? Dahil hanggang ngayon ay hindi pa po napirmahan ni Pangulong Marcos, no, itong panukalang batas mga kasyawing na sa BSKE na postpone, no, sa 2026, no? Baka hindi po ito mapirmahan. Kung hindi naman ito mapirmahan mga kasyawing ay maging batas na rin yan pag hindi napirmahan. At kung ibito naman niya, no, kung ibito po ng ating Pangulo ay baka po ay kung ibito niya ay
hindi po matuloy, no? Yung 2026 kung dahil 'di ba yung batas, ang ginawa nilang batas is 4 years. Dapat kung 4 years is sa 2027, hindi 2026. Dahil labag din 'yun, no? Dahil 4 years ang batas. Tapos kung gawing election ngayong 2026 ay 3 years lang. 'Di ba? Dapat 2027 para 4 years, no? Baka nga magka-ganon. Kung hindi man sa 2026 ay gawin ng Pangulo sa 2027, no? Nasa isip niya, nasa huli pong desisyon ng Pangulo yan, mga ka-showing, kung yun ba'y matuloy sa 2026 or sa 2027, no? Diyan lang po sa dalawa, no? Ang may puruhan na maganap ang BSK. Dahil kung hindi naman niya pipirmahan, no, ay magiging batas din yan, no, kung hindi niya pirmahan. At kung ibito naman, kaya nga yung sinasabi ni Senator Pimentel na baka sa 2027 kung ibito, no, dahil mapag-isipan niya ng Pangulo, no, kung iyon ba'y bawal din yun dahil 3 years lang kung 2026 kung susundin yung batas na 4 years. Dapat 2027 na ang election kung sundin yung batas na 4 years. So yun lang po, mga ka-showing, no? Yun lang po ang ating masasabi tungkol po dyan sa BSK, dahil hanggang ngayon ay hindi pa po napirmahan ng ating Pangulo, no? Ay hinihintay lang po natin kung ano po ang desisyon ng ating Pangulo, mga ka-showing. So malapit na po ang 30 days. Ay hintay-hintay lang tayo, no? At yun lang po, mga ka-showing, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating channel. At sana po ay lagi kayong nakasubaybay, no? Lagi sa ating channel, mga ka-showing, para po updated kayo lagi, no, sa mga bago kong upload na video. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-showing. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, mga ka-showing. So yun lang po. Maraming salamat po. Thank you for watching.